Kamusta po kayong lahat? Magandang hapon po at sana po, kagaya po ng tuwing opportunity tayo po ay mayroong pagkakataon ng ganito pong gawain or ministry. Nawa po kayo ay nasa maayos, nasa magandang kalagayan at ganun din po, maging ang may karamdaman po ay nais po nating idulog sa Panginoon. And I hope and I pray if there would be those who might be sick, or meron kayong pinagdaraanan sa mga oras po na ito, nawa ay makatulong po sa atin. Ang atin pong pakikipagtalamitan po sa salita po ng Panginoon at maging sa atin pong panalangin. I know very sure that God will give us the wonderful grace and hope at yung strength po coming from the inner man. Yun po ang i-renew ng Panginoon day by day. Kaya po nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon sa hapon po na ito. Muli po sa lahat ng mga kasama na natin sa online ay binabati po natin ang lahat. Nais ko pong pasalamatan also yung akin din pong mga classmates, yung amin pong mga parents po ng Blessed Hope Christian Academy, ganun din po ang mga preachers, brethren ng Maranatha International Baptist Church of Marikina. Thank you so much. At ganun din sa mga kasama po natin sa online po na ito. Magandang hapon po sa inyo. Hindi ko na po marahil ay maisa-isa sapagkat tunay po na ang nais po natin sa gawain po na ito ay magpalakasan po, magpanalanginan sa isa't isa at tayo din po ay lumapit at dumulog po sa Panginoon. I also hope and pray na maging maayos po ang dating po ng gawain na ito sa inyo po. At sa amang kayong lugar naroroon ay pinapaabot po namin ang aming pong pagbati po sa lahat. Lalo na po sa mga may birthday ngayong araw na ito. Binabati ko po, nais ko nang kunin yung opportunity para batiin po ang ating pong kapatid, na napaka-faithful at alam ko po ang kanyang heart para sa Panginoon ay tunay na nakita ko po simula nang ako po ay maging member po ng Maranatha International Baptist Church. At ako po'y saludo din po sa kanya at hanga po sa kanyang talagang tibay, at tatag sa pananampalataya. Tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Ma'am Erlene de la Cruz. Ma'am Erlene Shapno de la Cruz. So, amin po binabate, Ma'am Erlene, kayo po ay patuloy na bigyan ng buhay, kalakasan ng Panginoon. And of course, ganun din si Sister Ivan, Sister Ivan Violado, ay binabati din po natin ngayong hapon. Kung di po ako nagkakamali, nais ko rin pong batiin si Sir Israel Santos po, ay binabati din po natin sa hapon po na ito. And of course, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanila pong mga anniversaries, ng mga special po na occasion sa inyo pong mga buhay, kami po ay nakikigalak po sa inyo. At kami po ay nagpapasalamat po sa Panginoon as well para po sa inyong buhay. Ngayong hapon po na ito, we have a time para po sa salita ng Panginoon and ganoon din po, para din po sa panalangin. Papasalamat din po ako sa ilang mga kapatiran natin na nakakatulong para po maisagawa ang gawain po na ito. May ayos po natin ang paghahatid po sa bawat isa ng isang gawain na payak lamang po, salita ng Panginoon, and then we'll have the word of prayer. Salamat din po maging kina Sister Samu Rosales. Thank you so much for helping me out doon sa napakaganda pong frame, matatawag po nating pinaka pangalan na ginawa po niya para po dito sa ministry na ito. Thank you so much. At ganoon din sa lahat ng mga kapatid po natin na nakakapiling po natin sa prayer time na ito, lalo na po yung amin pong mga classmates. Yung akin pong mga kaklase, talagang sila po ang nasa heart ko na Lord willing ay kahit isa-isa or hindi man po talaga dagsa silang lahat ay makapakinig or makasama, subalit maabot po sila ng Panginoon. Papasalamat din po ako sa mga pastors na kasama po natin ngayong hapon po na ito. Maraming salamat po sa mga pastor. Meron pa tayo pastor from Davao who are joining us. Kay na Pastor Nolan Suelto. Magandang hapon po sa inyo at sa gawain po dyan sa Davao. Ganoon din po kina Pastor Marcel Cunanan. Pastor, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po for joining us also this afternoon. And of course, sa lahat po ng atin pong mga laging nakakasama,
And mamaya nga po, talagang excited din po ako sapagkat meron po tayong gawain para mapalakas po ang isang malaking pamilya. Ano po, na nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sapagkat nalalaman ko din po sa biyaya ng Diyos na sila'y pinalakas ng Diyos, lalo na sa panahon na ito po na pinagdadaanan po natin. Alright, so sa ating pong oras ay almost 5:30 na po. Kaya tayo po ay mag-uumpisa na. At atin pong idadako sa Panginoon, mga kapatid, ang oras na ito upang tayo po ay manalangin. Tayo po ay lumapit po sa Panginoon. Tayo po ay humingi po ng biyaya at ng kahabagan. And join me as we come together in prayer. Dakilang Diyos, Ama naming banal, we thank you for this wonderful afternoon and thank you for the privilege, Lord. Thank you for the life. Thank you for the strength. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat minsan pa, this is another opportunity, another day upang ikaw ay amin pong mapapurihan. Another opportunity, Lord, upang kami din po, Lord, ay lumapit po sa iyo, Panginoon. Nalalaman nyo, dakilang Diyos, ang kalagayan ng bawat isa sa hapon po na ito. Alam po ninyo, Panginoon, ang aming pong buhay, kalakasan. Kung mayroon man pong karamdaman, dakilang Diyos, ay wala pong lingid, Panginoon, sa iyo. Panginoon, samahan mo po kami ngayong hapon po na ito. Ikaw po ang manguna po sa amin. Ikaw po, Lord, ang siyang maitaas, ang maitanghal. Ikaw po ang makilala, dakilang Diyos. Ikaw po patuloy, Panginoon, ang mabigyan ng kaluwalhatian. Dakilang Diyos, sa hapon po na ito, inilalapit ko po ang aming po mga puso, Panginoon. Patawarin mo kami, dakilang Diyos, sa anuman pong kalikuan, sa anumang kasalanan, Panginoon. And Lord, paging tapatin mo po ang paglapit po namin sa iyo. Dakilang Diyos, kausapin mo po kami sa pamamagitan din po ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang kami po ay turuan ng iyong salita, upang maganap namin, Panginoon, ang iyong kalooban at hindi po ang sa amin. Panginoon, gawin mo po ang iyo pong magandang layunin sa puso at buhay ng iyong mga anak. Sa hapon din pong ito, Panginoon, dalangin ko po, nawa po ay mayroon pong magbukas ng puso upang makilala niya ang Panginoong Hesukristo, upang sampalatayanan niya ang Panginoong Jesus, upang tanggapin niya ang buhay na walang hanggan, na kaloob mo, O dakilang Diyos, sa pamamagitan lamang ng aming tagapagligtas na si Hesukristo. Panginoon, salamat po sa bawat isa. Muli po, ikaw po ang aming pong pinasasalamatan. Ikaw po ang amin pong itinataas, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa gawain kagaya po nito, Panginoon. Samahan mo po, maging ang mga nagdiriwang pa, nagdaraos pa, Panginoon, ng mga online services upang mapalakas ang maraming Kristiyano, ang iba't ibang mga tao, Panginoon, na maaari pong abutin ng iyo pong banal na Espiritu, Lord. Kami po yung mga kasangkapan lamang. Panginoon, salamat po for using ang iyong lingkod, ang teknolohiya. Salamat, Panginoon. Salamat po, Lord, sa araw na ito, sa buhay, sa oras, sa panahon, sa lakas, sa lahat ng bagay. Salamat din po sa iyong salita na aming pong pagbubulay-bulayan, Panginoon, sa hapon po na ito. Ikaw po ang siyang maitaas. Ikaw po ang maluwalhati. Once again, Lord, ito pong aming dalangin in Christ's name. Amen. Sa hapon na ito, mga kapatid, mga minamahal, ay nais ko pong ibahagi po sa inyo ang isa po sa napakaganda pong matutunan po natin bilang mga anak na po ng Panginoon. Kung tayo po, sabi siguro sa atin ay, Pastor, ano po ang sinasabi ninyong mga anak na tayo ng Diyos o anak tayo ng ating dakilang Ama? Ano po? Tayo po ay nagiging anak ng Diyos kung ang bawat isa po ay sumasampalataya o tumanggap na po sa kanyang bugtong na anak. Yan po ay masatagpuan natin sa Juan 1:12, John 1:12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Ano po? Even to them that believe on His name. So, wag po ninyo pong pagkamalian. Mga kapatid, nagiging anak po tayo ng Diyos sapagkat tinanggap na natin ang bugtong na anak ng Diyos na siyang nagligtas po sa atin. At hindi lamang po tayo niligtas, kundi tayo po'y idinagdag pa sa kanyang pamilya. Kaya po tayo po ay na-born again. Being born again in the family of God. And tayo po ay nagkaroon po ng pananampalataya sa Diyos, pananampalataya in Christ Jesus. Tayo po ngayon ay pinangungunahan na ng Holy Spirit, sapagkat the Holy Spirit indwells in us kapag tayo po'y sumampalataya doon po sa ebanghelyo ng ating kaligtasan in accordance to Ephesians 1 verse 13.
So makikita natin mga kapatid na ang buhay natin po ngayon ay nasa talagang lumalakad po sa kalooban ng Diyos. You know what? Tayo po mga mananampalataya, wala tayong ninanais, wala tayong ibang hinihingi at dinadalangin patuloy sa Panginoon, kundi makalakad po tayo at makasunod po tayo sa yapak ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa mga kapatid, as the days come along, tayo po ay magkaroon po ng karakter, ng kagaya po ng karakter ng Panginoong Jesus. Speaking about Jesus Christ mga kapatid, that is where I want to share with you yung passage po na atin pong pagnilay-nilayan sa hapon po na ito. It is quite lengthy, kaya allow me po na basahin ko po ito mga kapatid. And it is found in the book of Matthew, one of the 4 Gospels. In fact, it is the first book that you find in the New Testament. So kung kayo po ay may mga Biblia, ito po ay matatagpuan po sa Matthew chapter 18. At sisimulan ko po in verse number 21 down to verse number 35. Ang sabi po dito mga kapatid ay ito, Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Nagtanong po si Peter sa Panginoon. Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. But forasmuch as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of the servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out, and found one of his fellow servants which owed him 100 pence. And he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison, till he would and he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgive thee all that debt, because thou desiredst me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? Mga kapatid, sabi sa verse number 34, And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise, sabi ng Panginoon, shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. Mga kapatid, ang ating pong pagninilay-nilayan po ngayong oras na ito ay yun pong blessing po na matutunan natin po na magpatawad. At dito nga po sa atin pong narinig po ng mga salita ng Panginoon at binasa po natin ngayong hapon, mga kapatid, ay makikita po natin na nagtanong po si Peter sa Panginoong Jesus. Sabi ni Peter sa Panginoon, Lord, how oft shall my brother sin against me? Ano po? And I forgive him. Ilang beses ko bang mapapatawad at patatawarin ng kapatid ko na nagkamali sa akin? Makaikapitong beses po ba? Or 7 times po ba siyang patatawarin? Sapagkat during those times mga kapatid, may mga teachers po yung tinatawag natin mga rabbis, and probably they were teaching that the forgiveness sa mga nagkakamali is around mga 3 times na dapat patawarin kapag nagkamali po sa kanila. So si Peter, having siguro an understanding na baka mas dagdagan ko ng konti, baka ito ay okay na ito sa Panginoon. Mga kapatid, dito po tinanong ni Peter ang Panginoon, sabi niya po ay 7 times ko po bang patatawarin ang kapatid ko pong nagkamali sa akin? At ito po ang sagot ng Panginoong Jesus. Hindi ko sinasabi sa iyo na 7 times, but until 70 times 7.
Mga kapatid, ito po ang ibig sabihin is hindi necessarily 490 times, kundi ito ay talagang magpatawad ka hanggat ikaw ay mayroong opportunity magpatawad. Lalong-lalo na po kapag ka humihingi po ng tawad sa iyo yung iyong kapatid. Mga minamahal, maaari kasi kung minsan we tend to rationalize, Pastor, bakit naman kasi paulit-ulit na ginagawa? Bakit talagang nakikita na niyang mali, pinaulit-ulit pa din? Mga minamahal, napakaganda po ng story na ito na matutunan po natin sapagkat nagbigay po ang Panginoon ng analogy. Ang sabi niya po sa verse number 23 and to the following verses, sabi niya, "Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants." So, nagbigay po ang Panginoon ng isa pong story or a parable or instruction, papaano ba talagang magpapatawad kung papaano ngayon nagpapatawad ang Ama nating nasa langit. Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na inialintulad po sa isang hari, mga kapatid, na kinakailangan niyang maningil sa kanyang mga servants. At meron daw pong isang servant nung nagkaroon ng pagkakataon ng reckoning or accounting, mga kapatid, is that one was brought unto him na nagkakautang po sa kanya ng 10,000 talents. At narito nga po, tama lang naman po ang turo ng Bible na kapag ikaw po ay mayroong utang, dapat po isesettle mo ito. Kaya ang sabi po dito, for as much as, sabi po dito mga kapatid, as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, his wife and children, and all that he had, and payment to be made. Sa panahon na iyon, mga kapatid, alam po natin, na one of the ways para mabayaran po yung pagkakautang is magse-serve ka or through servitude. Ano po? Ibig sabihin, ikangay paglilingkuran mo yung pinagkakautangan mo until such time that you would be able to extinguish or mabayaran mo yung iyong pagkakautang. Or, maaari ka ring dalhin po sa slavery. You become a slave of a person. Hanggang sa mabayaran yung utang na iyon, mga kapatid, kung medyo meron pong kakayahan o meron pong mga property, ibig sabihin po yung mga loved ones, dahil ipapakulong po kinakailangan dalhin po sa prison at mga kapatid, dahil po doon, pagka pinakulong, yung pong mga loved ones, kung ang taong ito ay meron pong property, ibebenta po yon until yung debt, or yung utang ay mababayaran. So yun po mga kapatid ang nangyayari. Subalit, meron po ditong makikita po tayo in verse number 26. Itong servant na ito na nagkakautang doon po sa king ng 10,000 talents, ang sabi sa verse number 26, "This servant fell down and worshiped him, saying, Lord, have patience with me and I will pay thee all." Sabi niya, Panginoon, maaari po bang bigyan mo pa ako ng pagkakataon at babayaran kita sa mga pagkakautang ko sa iyo. Alam niyo po, mga kapatid, ito yung pinapakita sa atin na kapag tayo po talaga'y nagpakumbaba sa Panginoon, nagpakumbaba tayo sa Diyos, makikita natin ito po ang puso ng Panginoon Tingnan niyo po ang sabi po sa verse number 27, "Then the Lord of that servant was moved with compassion." This is the kind of heart na meron po ang ating Panginoong Hesukristo. This is the kind of heart na talagang tayo po ay pinagpala, mga kapatid. Salamat, meron tayong Diyos na merciful. Kaya nga tinawag natin pong merciful because He is full of mercies. And His mercies are new every morning, mga kapatid. Ang ating Panginoon, pag Siya po'y nagpatawad sa ating mga kasalanan, as far as the east is from the west, mga kapatid, at kahit nagaano pa kapula, ang ating pong kasalanan, yan po'y kaya niyang gawing kasing puti ng niebe, mga minamahal, ay nais ng Panginoon, mga kapatid, and your sins will I remember no more. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos upang tayo po'y patawarin sa ating mga kasalanan. At yun po ang story o yun po ang ipinapakita dito sa picture na ito na ipinapahayag ng Panginoong Hesukristo kay Peter at sa mga disciples. Mga kapatid, ang sabi po ngayon dito po, at nagkaroon po ng compassion yung pong Lord, He was moved with compassion and loosed him, mga kapatid, and forgave him the debt. Praise the Lord. Amen, mga kapatid, kung tayo po'y pinatawad na sa ating mga kasalanan. Amen? Imagine po ninyo, doon sa story, ito ay 10,000 talents. Ba, napakadami po niyan. Those are 10,000 denarii or mga malaking pera, malaking halaga po ito.
kung ikaw po'y pinatawad sa matinding mga pagkakautang, matinding pagkakamali o pagkakasala natin na kinakailangan nating pagbayaran, mga minamahal, hindi po ba yan ay biyaya? Yan po'y kahabagan. Amen? At ito po yung ibinigay nito pong Lord doon po sa servant na ito. And so, doon sa point na yon mga kapatid, siya po'y pinatawad o ika nga po ay inextinguish yung kanyang debt. By means of the condition na siya po'y nagpakumbaba, mga minamahal. Pero kung titignan po natin yung story, tinuturuan din po mga kapatid tayo po dito na kung tayo po ay pinatawad, kinakailangan po matutunan nating magpatawad din naman sa iba. Huwag po nating kalimutan po ang napakagandang lesson na ito mga kapatid. Because in this life, ang sabi nga ng Bible, no man liveth unto himself and no man dieth into himself. We need each other in the course of a family, sa organization, sa trabaho mga kapatid, sa loob ng church, saan mang dako tayo nandoon, we will have relational, interaction with people. We'll be part of an organization. We'll be part of a family, mga kapatid. We'll be part of a group of people. At hindi natin po maiiwasan na through the transactions and interactions that we have sa atin pong day-to-day, mga kapatid, na mga activities, ay maaari pong magkaroon tayo ng ganito pong mga matatawag po natin, na pagkukulang. Pero kinakailangan po nating matutunang magpatawad. Tingnan po natin kung ano pong ginawa ngayon nito pong pinatawad na servant na ito ng 10,000 talents. Tingnan niyo po sabi sa verse number 28, "But the same servant went out and found one of his fellow servants which owed him 100 pence." Mga kapatid, nung paglabas po ng servant na ito, nakasalubong niya yung isang kapwa niya, fellow servant, na may utang sa kanyang 100 pence. At ang sabi ng story dito mga kapatid, "And he laid hands on him, and took him by the throat," mga kapatid. Baga saan kinwelyuhan, Ang sabi po dito, bayaran mo ako sa iyong pagkakautang. Mga kapatid, sa illustration po na ito, siguro po matindi po tayong tatamaan talaga or makaka-relate po tayo sapagkat may mga pagkakataon na times kung tayo po humihingi ng tawad sa iba, napapatawad tayo, pero minsan sa pagkukulang ng iba sa atin, hindi natin kayang mapatawad. Ang sabi dito mga kapatid, "And his fellow servant fell down." Yung pong nagkakautang sa kanya ng 100 pence mga kapatid ay nagpatira pa. At ang sabi ng Bible mga kapatid ay, "And besought him saying, Have patience with me and I will pay thee all." Remember, this was the same heart that this fellow servant had doon sa heart niya nung siya po ay humingi ng tawad o nung siya po mga kapatid ay humingi ng panahon para yung pong kanyang pagkakautang ay kanyang mabayaran. The same words, mga kapatid. Pero tingnan po natin if we had the same heart, kagaya po nung king na nagpatawad sa kanya. Kaya ang sabi dito mga kapatid, sabi niya dito mga minamahal, "And he would not," in verse number 30, ayaw niyang pumayag, "but went and cast him into prison." Yun pong sinasabi ko sa inyo na during those times, kapag hindi ka nakakabayad, one of the repercussions is, ikaw ay ipapakulong mga kapatid, mga minamahal, just for 100 pence. Pastor, grabe naman po yan. 100 talents lang yung pagkakautang niya, samantalang siya 10,000 talents. Tingin ko kung dapat makulong, mas matindi ang pagkakakulong niya kaysa dun sa 100. Pero mga kapatid, siya pinatawad. Pero itong may utang sa kanya ng 100, ipinakulong niya. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Bible, till he should pay the debt. No? So when his fellow servants saw what was done, ngayon may iba po nakita nila . And you know what, mga minamahal, people will really know what we do. They will read what we say. People will try to understand our heart, our intentions. At dito nakita mga kapatid nung kanilang mga fellow servants kung ano yung ginawa niya, and they were very, very sorry and came and told their Lord all that was done. Sinabi nila ito doon sa king, mga kapatid. Sinabi nila ito doon sa kanilang Panginoon. Then his Lord, after he had called him, said unto him, "Thou wicked servant," pinatawag po siya. "Ikaw napaka-wicked mo. Ikaw napakalupit mo." Sabi niya, "Ikaw, pinatawad kita." Ano ba? Sabi niya po dito, "I have forgave thee all thy debts because thou desirest me."
Nung ikaw ay humingi sa akin, pinatawad kita sa tindi ng 10,000 talents na iyon. Pinatawad ko, hindi ko na pinabayaran sa iyo. Hindi ba sabi niya, dapat magkaroon ka rin ng compassion sa iyong mga kasama? Mga kapatid, mga Christians, mga mananampalataya, if we really are the children of God, if we really say we have Jesus in our hearts, mga kapatid, ito'y napakaganda po na ikangay medyo dapat tignan natin ang ating mga sarili. Salaminin po natin and let us see if we have been applying itong maling application na ito nitong forgiven servant. Na hindi niya napatawad yung may utang sa kanya ng 100 talents. Mga kapatid, and his Lord was wroth. Nagalit po, mga kapatid. At ang sabi dito, mga minamahal, siya po'y dineliver sa mga tormentors till he should pay all that was due unto him. So sabi niya, bayaran mo ngayon because you have not forgiven that person na dapat sana'y pinatawad mo with only 100 talents or 100 pence na may utang sa iyo. Ikaw, 10,000 ang pinatawad sa iyo. Dapat pinatawad mo na siya. Dapat ipinakita mo sa kanya kung ano yung ipinakita sa iyo ng iyong Panginoon. Mga kapatid, sabi niya ngayon, dahil ganun ang ginawa mo, then bayaran mo ngayon yung dapat mong bayaran. Ang sabi ng story, mga kapatid, so likewise shall my heavenly Father, maliwanag po na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ganun din ang aking Ama sa langit. Patatawarin niya ang bawat isa na nagpapatawad din sa mga kapatid niya, pero kung hindi nagpapatawad sa mga kapatid niya, hindi niya rin mapapatawad. This is the Word of God, mga kapatid. In fact, inelaborate ko lang naman po yung story. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, mga minamahal, how many times have we wronged our brethren by not forgiving them? Kung babalikan po natin yung context, nagtanong po si Peter, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin yung kapatid ko na nagkamali sa akin? 7 times po ba? Sabi ng Panginoon, no. I do not tell you that you will forgive him 7 times, but I tell you until 70 times 7. Forgiving is, we have to forgive in an eternity of an opportunity for us to forgive. Napakasarap, mga kapatid, na matutunan natin ito. Why? Sapagkat ang forgiveness, mga kapatid, ay may mga implications. Pagka meron tayong unforgiving spirit, mga kapatid, an unforgiving spirit is a hindrance to our prayer. Opo, hadlang po yan sa iyong panalangin. Hadlang po yan sa tugon ng Diyos na favor sa iyong panalangin. Pansinin po natin, mga kapatid, Mark chapter number 11 and verse number 25 and 26, ang sabi ng Bible is this, and when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Mga kapatid, kinakailangan po na tayo po'y magpatawad sa atin pong mga kapatid na nagawan po tayo ng pagkakamali. I do not really exactly know sino yung mga may pinagdadaanan ng ganito, but what a wonderful opportunity perhaps that God is speaking to us of His Word, and we are placed in a very concrete example. Siguro masasabi natin, kung minsan, grabe naman po yung mga preachings kasi parang pinatatamaan po ako. Mga kapatid, wala pong pinapatamaan. Talagang natatamaan tayo sapagkat ito ang buhay natin. At maganda po na yung pong buhay natin nasasalamin po sa salita ng Diyos, the more that we ought to thank God for, sapagkat yung need ay nami-meet. Kinakailangan po na tayo po ay talagang tugunin ng Panginoon ayon po sa kanyang salita. Sapagkat hindi po ito ayon po sa opinion. This is in accordance and according to the Word of God. It is a hindrance to our prayer. Mga kapatid, ang sabi sa Matthew chapter 6 verses 14 and 15 is parang the same. For if ye forgive men of their trespasses, your heavenly Father will, sabi po dito mga kapatid, will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Mga kapatid, kailangan po nating matutunan pong magpatawad. Sometimes,
we miss the whole point because we take a look at the pagkakamali. Ang tinitingnan kasi natin yung pagkakamali and we now become better than other people. Now, if we forgive, are we better? Yun bang, sa tingin nyo po yung pinatawad po ng 10,000 talents ay mas better kaysa doon sa may utang po na 100 talents kung pinatawad niya? Hindi po. Isa lang po ang better. Isa lang po ang best. Isa lang po mga kapatid ang perfect. Yan po ay ating Panginoon. Kaya po kung tayo po sa buhay na ito ay matututo pong magpatawad sa mga pagkukulang natin sa isa't isa, sa atin po mga trespasses, especially kapag lumalapit po sa atin na humihingi na po ng tawad. Mga minamahal, nawa po ay matutunan po natin ito so that it would not be a hindrance in our prayer. Tandaan niyo po, an unforgiving spirit is a hindrance to prayer. Pangalawa, makikita po natin that an unforgiving spirit is of a haughty personality. Mga kapatid, ito po ay personality po ng isang arrogant. Ano po? Ito po ay personality na he is holier than anybody else. Mga kapatid, God forbid. Salamat sa Panginoon kasi malaya pong tinuturo talaga ng salita ng Diyos ang mga bagay na kinakailangan nating matutunan para tayo po ay lalong lumalim at lumagot, tumibay ng mga mananampalataya at mga tunay na anak ng Diyos. Mga minamahal, hindi maganda po sa atin pong karakter na tayo po'y maging unforgiving. Sabi po sa Ephesians chapter number 4 in verse number 32, and be kind one to another, tender-hearted. Tingnan niyo po yan. Forgiving one another even as God in Christ or for Christ's sake hath forgiven you. Mga kapatid, kung papaano tayo pinatawad ng Panginoon. Alalahanin natin, kung tatanungin mo po ako mga kapatid, Pastor, paano ko ba mapapatawad ang isang taong nagkamali sa akin ng ganito? Isipin mo kung papaano kang pinatawad ng Panginoon sa iyong mga pagkakasala. Yun po ang magandang maging basis natin. Huwag nating tignan mga kapatid o huwag tayo maging isang one-dimensional lang na ang nakikita mo lang yung damage na create sa'yo nang nagawa sa'yo ng kapatid mo. Bakit hindi mo nakikita ang damage na na-create natin sa puso ng ating Panginoon? Sa kabila ng lahat ng iyon, pinatawad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, where do we really comply with the Word of God? If we forgive or if we do not forgive? Yun po ang maganda rin nating tanungin sa ating mga sarili. Ang sabi nga ng Bible, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving our own selves. Mga kapatid, kinakailangan po natin talagang maging tagapagtupad ng salita po ng Panginoon. At nawa ay makita ito sa atin ng Diyos, mga kapatid. And you know what? Hindi lamang po yung unforgiving spirit ay isa pong hindrance to prayer. Hindi lamang po yung unforgiving spirit ay a haughty, it shows of a haughty personality, but unforgiving spirit is also hated in the precepts. Ito po'y hindi kinalulugdan sa banal na kasulatan, mga kapatid. Hindi po yan nakakagalak sa puso po ng ating Panginoon. By the way, ay nakikita po natin ano po ba talaga ang objective natin when we become a child of God, ever since we become a Christian, no ikaw ay naging anak ng Diyos, ano po ba ang, kumbaga sa nakikita natin, dinidesire natin na maabot natin, mga kapatid? Ang sabi ng Bible, mga minamahal, ano po, kaya po naglagay ang Panginoon ng mga apostles, ng mga prophets, ng mga evangelists, ng mga pastors and teachers, mga kapatid, for the perfecting of the saints, para maging complete, maging mature ang mga mananampalataya, for the work of the ministry, mga kapatid, para sa gawain ng ministeryo, and for the edifying of the body of Christ. Mga kapatid, para mapatibay ang katawan ng Panginoon, which is also the church. Na ang sabi ng Bible, mga kapatid, till we be no more children, mga minamahal. Para hindi na daw tayo maging kagaya po ng mga henceforth, be no more children. Ano po? At ang sabi doon, until we come to the unity of the faith, mga kapatid, makaabot tayo doon sa pagkakaisa or kaisahan ng pananampalataya and of the knowledge of the Son of God, and sabi dito, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Maabot po natin, mga kapatid, sa tulong at biyaya ng Diyos, sa bawat opportunity na bubuhay po tayo day by day, to become more like our Jesus Christ. Ang sabi nga po ng Bible is to be conformed to the image of His Son.
tayo mga kapatid ay meron pong sinusundang example. And that example is none other than our Lord and Savior Jesus Christ. So I hope and I pray mga kapatid na matutunan po natin sa pagkakataon nito yung pong kahalagahan po ng forgiving spirit. Yung pong tayo po ay nagpapatawad at marunong magpatawad. It is a blessing. It is a wonderful favor from God. It is mga kapatid, because of the grace of God and by the mercies of God alone. Now, what can we and how should we learn from this mga minamahal? Ano pwede po nating matutunan mula sa mga ito? Nasabi ko na po, we must learn to forgive. Why? Because the scripture tells us or teaches us to. Sinasabi po ng banal na kasulatan na tayo po ay magpatawad. Hindi lamang po we must learn to forgive. We must live to forgive. Tayo po ay kinakailangan mabuhay nang matututo tayong magpatawad. Bakit po? Sapagkat even ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpatawad sa atin. Pinatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan po and for the sake of Christ. Mga kapatid, we must also love to forgive. Napakaganda pong dumating po tayo doon po sa realization na natututunan po natin talagang magpatawad. You become a lot more considerate. You become, sabi nga po natin, circumspect. Nagiging more wise ka in considering people doon sa kanilang mga pagkukulang. Sapagkat maaaring tayo din naman po ay nagkukulang din naman sa kanila o sa iba. At nawa po, mapatawad din po tayo. Bakit po natin kinakailangang dapat ay magkaroon tayo ng pagmamahal o pag-ibig sa ating pagpapatawad? Sapagkat tayo po ay mga living testimonies ng pag-ibig ng Diyos na iginawad ng Diyos sa atin nung tayo po ay Kanyang pinatawad din naman. Mga kapatid, mga minamahal, sa hapon po na ito, I hope and I pray na tayo po ay turuan at tulungan ng Panginoon to learn this wonderful manifestation ng mga tunay na anak ng Diyos. Ano po? Salamat sa Panginoon. Tayo po ay pinatawad. Purihin ang Panginoon. Natututo rin po tayong magpatawad po sa iba. Shall we come to the Lord in prayer this afternoon? Father, thank you for your word. And I pray, dear God, na kayo po ang patuloy na tumulong po sa amin. Matuto kami nawa, Panginoong, magpatawad sa mga nagkamali po sa amin, sa mga nagkulang po sa amin, dakilang Diyos. A wonderful lesson from this story, Lord, should not only remain to be a lesson and a story, but it should be our lives. It should be a manifestation, Panginoon, of your mercy and your grace. Panginoon, help us to live out the word. Salamat, Panginoon, na ang salita mo, dakilang Diyos, ay tunay na nagkikreate sa aming mga puso ng isang puso din, Panginoon, ng kagaya po sa inyo, Panginoong Jesucristo. Thank you so much. Salamat po, dakilang Diyos, sa opportunity na aming pong pagninilay-nilay at pagbubulay-bulay sa iyong salita sa hapon po na ito. In Christ's name we pray. Amen. And at this point, mga kapatid, gusto ko pong kunin yung opportunity para tayo po ay tumulog sa Panginoon as we come to the Lord in prayer. Kailangan po nating talagang lumapit po sa Diyos sa atin pong mga panalangin. Napakarami po nating dapat ilapit po sa Panginoon. Napakarami po mga bagay na maganda pong idulog natin sa ating Panginoon. Kaya naman po mga kapatid, tayo po ay kinakailangan din pong humingi ng tulong at biyaya sa Panginoon ngayong hapon po na ito. And I don't want to really spend much more of the time because alam ko po, mayroon pa po tayong feasting of the divine verses. At nalalaman ko din po, marami pa tayong nais pong marinig po ngayong hapon na mga gawain na kung saan ang salita ng Diyos po ay naipapahayag. Nawa po ay patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating po mga puso. Ngayong hapon po na ito, mga kapatid, ay nais ko po also na samahan niyo po ako as we pray together. Napakarami po nating mga pasasalamat at papuri po sa Panginoon na kung saan, mga kapatid, ay nakikita po natin yun pong tugon ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos sa ating pong sama-samang panalangin. Bagamat, hindi po, mga kapatid, pag tayo po'y humihingi sa Panginoon, ang sagot po sa prayer, hindi yung gusto natin. Ang sagot po sa panalangin ay yung kalooban ng Panginoon. Kaya kung tayo po'y dumadako sa Diyos, we submit to Him.
Kung may plano po tayo, there's nothing wrong to plan for as long as we surrender it to God for His approval, mga kapatid, and His execution. Ang prayer natin sa Panginoon is that ihanda tayong lagi ng Diyos sa Kanyang mga katugunan. At makita natin ang Kanyang puso, pasalamatan natin siya, papurihan natin siya. So ngayong hapon po na ito, kung meron din po kayo mga prayer request mga kapatid, ay itulog nyo lang, ihahabol po natin sa ating pong sama-sama pong panalangin. This is now the second part of our ministry and of prayer. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, we thank you, Lord, for this wonderful afternoon. Sapagkat once again, dear God, we could come before the throne of your grace. We could knock, Lord, sa iyo pong tahanan sa kalangitan, dakilang Diyos, upang kami po, Lord, ay iyo pong abutin. Kami po, Panginoon, ay inyo po nawang mapakinggan. Nawa, dakilang Diyos, ang aming pong mga panalangin po ay maipaabot namin, Panginoon, sa iyo pong puso. Panginoon, muli po kami ay lumalapit po na surrendered, Panginoon, sa iyong kalooban. Ang prayer namin, dakilang Diyos, turuan mo kami, Panginoon, na masambitla po namin ang mga tamang ipapanalangin namin, Panginoon. At nalalaman niyo po ang aming mga puso, nalalaman niyo po, Lord, ang aming mga motives, nalalaman niyo, Panginoon, nakikita niyo po ang amin pong mga kaisipan. But I pray, dear loving Father, tulungan mo po kami ng aming po mga puso ay maging kaisa po ng iyo pong puso, Panginoon. Sa hapon po na ito, Ama, pinupuri po namin kayo, dakilang Diyos, sa mga pinagaling nyo, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. At patuloy na pinagagaling, pinalalakas. Salamat po, Lord, sa patuloy na pagpapalakas po sa Butay family. Ganon din po, Panginoon, napapasalamat po ako sa iyong patuloy na nakita namin, Panginoon, ang paghawak mo at pagkilos kay Preacher Mitch, pag-iingat mo sa kanya at sa kagalingan, Panginoon, ay ginawad mo sa kanya. Ganon din po, Panginoon, para po kay Doktor at kanyang may bahay na si Edison Bermas, Panginoon, sa kanila pong naging karamdaman, dakilang Diyos, ay pinagaling mo po sila at inabot mo po sila, dakilang Diyos. Panginoon, marami rin pong salamat, dakilang Diyos, sa inyong pagpapagaling sa amin pong Pastor Ferdy Cunanan. Salamat po, dakilang Diyos. Ama, maraming salamat po sa patuloy niyong pagpapalakas, sa patuloy na recovery po ni Eloisa Colliera. Panginoon, patuloy naming dinudulog sa iyo at ganoon din nagpapasalamat kami sa anumang improvement na magkaroon po at mayroon para po kay Pastor Ray Cadapan, Panginoon. Maraming salamat din po, dakilang Diyos, sa patuloy mong pagpapalakas sa mga nagkaroon po ng karamdaman, Panginoon, lately, subalit pinagaling mo, dakilang Diyos, kagaya po ni na Brother Nick Santos. Salamat, Panginoon, maging sa Almerol family, Lord, nagpupuri po sila sa iyo at nagpapasalamat. Panginoon, ganun din po ang Tatay Roger Napay, na father po ni Ma'am Jenny Napay, rapista. Panginoon, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa patuloy na biyaya mo po, kagaya po sa panibagong karagdagan na blessing, Panginoon, para po sa family po ni Preacher Jared at ni Sister Miriam sa kanilang nalalapit, Panginoon, na pagluwal ng kanilang anak at baby, Lord. Salamat, dakilang Diyos, sa provision sa mga kapatiran. Salamat, Lord, sa mga provision po ninyo araw-araw para sa aming mga pangangailangan. Thank you, Lord, for meeting our needs. Thank you, Lord, for providing for the church and the ministry. Thank you, Lord, for all the missionaries, O God. And thank you, Lord, for all the hearts who continue, Lord, to support the missions, to support the church cause, to support, Lord God, ang anumang bagay. Salamat, Panginoon. Ako'y nagpupuri din po sa iyo sapagkat sa mga mananampalataya and to all the members of MIBC, Lord, whose heart, Panginoon, are truly so much, Panginoon, appreciated by your servant, dear God. Salamat po sa mga preachers, salamat po sa mga teachers, salamat, Lord, sa mga members, Panginoon, na bawat isa, dakilang Diyos, na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa buhay po na isinuko, Panginoon, sa iyo. Though I am not worthy, Lord, thou knowest, Panginoon, subalit ako po'y nagpapasalamat. I am praising you, O God, because you alone are faithful and true. You alone, dakilang Diyos, deserves all the honor, the glory, and the praise. Panginoon, marami rin po salamat sa patuloy na provision mo kay na Pastor Ariel Castillo para po sa pagpapagawa, pagpapasaayos po ng kanilang tahanan.
Panginoon, ganun din po, nagpapasalamat po kami, nagpupuri at nakikigalak maging kina Pastor Ruel Lumangyaw at Ma'am Riza and family, Lord, sa provision niyo po, sa papatuloy, Lord, nagpapalagay ng slab, Panginoon, ng kanila pong ginagawang tahanan. And Lord, ganun din sa provision mo upang ang kanila pong sasakyang pangpamilya, dakilang Diyos at pangministeryo ay patuloy, Lord, na magamit po nila, Panginoon, para po sa inyo pong gawain doon po sa Monterrey. Lord, maraming salamat po sa patuloy na kagalingan, Panginoon, na ipinagkakalob niyo po doon po sa may mga naka-COVID, Lord. Salamat, dakilang Diyos, sa mga nakakalabas na po ng hospital, nakakabalik po sa kanilang mga tahanan at pamilya. Panginoon, maraming salamat po. And Lord, this afternoon, meron din po kami, Panginoon Diyos, ng mga kahilingan na bigyan mo ng comfort, ng kalakasan ng mga pamilya pong ito, ang Corios family, Panginoon, ang Angeles family, Panginoon, ganon din po ang Ozawa family, ang Gamayo Mejia family, Lord, ang Bernardino family, Panginoon, ganon din po ang Butay family, ang Hara family, Lord, ganon din po ang Quesada family, Panginoon, ng Pastor Rick Quesada, ganon din po, dakilang Diyos, ang Pastor Bobby Widwida ng kanyang family, Lord, at even ang church, ganon din po, Panginoon, ang church po ni na Pastor Manalastas, Panginoon, for the loss of his wife, O God. Lord, I pray, Lord, na patuloy mo pong bigyan din sila ng kagalingan mula po sa COVID na ito. Panginoon, dinadagdag ko po, Panginoon, sa oras na ito, maging ang family po ng Brasileño family, Panginoon, for the passing of Pastor Jovito Brasileño. And I pray, dear God, Lord, na patuloy na bigyan mo po ng grace ang buong church, Panginoon, maging ang Pastor Joni at ang kanyang family. Panginoon, inilalapit ko po sa inyo, dakilang Diyos. Lumalapit at dumudulag po kami, Panginoon, for those who are sick, Lord. Tinataas po namin sa inyo ang mga prayer requests. Patuloy po ang Ma'am Rina La Rosa, Lord, ang kagalingan sa kanya pong pagagamot, Panginoon. Ganon din po, dakilang Diyos, inilalapit ko po ang Preacher Mendring de Leon, isa po sa mga mangangaral ng MIBC, ang kanya pong prostate condition, Panginoon, at ang kanyang overall health, ang kanya pong eyesight, Panginoon, ang kanyang hearing, Lord. Patuloy po, igawad mo po sa kanya ang iyong patuloy na biyaya at kahabagan at maging sa kanya pong pangangaral ngayong darating na Sunday, Lord. Pinapanalangin ko po, pagpalain mo po ang kanyang puso. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang iyong kalooban para po kay Nanay Lily Fernandez, O God. Pagtibayin mo ang kanyang kalooban. Lord, tulungan mo po ang mga loved ones. Tulungan mo po sina Sister Lynette, sina Ate Lynette, ganoon din po sina Ma'am Kay, ang buong family, Panginoon, ang kanilang kuya, dakilang Diyos, to be able, Lord, to coordinate everything. At nawa, dakilang Diyos, give wisdom, Panginoon, if there is an alternative, O God, para po kay Nanay Lily Fernandez. Palakasin mo rin, Panginoon, ang kanilang pong faith sa iyo. Pagtibayin mo, Lord, ang opportunity na ito that all of the family, Lord, are coming to you, Lord, in prayer sapagkat alam namin, dakilang Diyos, tanging ikaw lamang ang may susi ng lahat. Ang kagalingan, ang kalakasan, at ang buhay. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang pagpapagaling mong patuloy kay Ate Baby Santos, ganun din, Panginoon, kay Ate Baby Villamil, O God. Patuloy niyong pagalindahin ang kanilang mga pakiramdam, dakilang Diyos, ang kanilang kalakasan. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo po, Lord, sila ng patuloy na biyaya, dakilang Diyos. Dakilang Diyos, dinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, si Rene Pansakala, Panginoon, na meron po siyang karamdaman, Lord, na siya po ngayon ay nasa hospital, O God. Ganon din po, Panginoon, ang Preacher Henry Olivar, Panginoon. Please, Lord, agapayanan mo po sila, bigyan mo po sila ng kalakasan. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga doctors, ang mga nurses, Lord. Give wisdom, O God, at nawa, Panginoon, yung pong mga gamot na ina-administer po sa kanila would really help them, Lord, to give them, Panginoon, yung pong hindi lamang relief, kundi, Panginoon, healing in accordance to your perfect will. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyong patuloy, nawa po ay gumaling na ng tuluyan ang lumbar pain kay Ate Beulah Raposa. Ganon din po, Panginoon, inilalapit ko po sa iyo ang kagalingan po ng mother po ni Pastor Ferdinand Laos, Panginoon, and ganun din, dakilang Diyos, maging si Tita Mary, Panginoon, na kapatid po ni na Mama Linda at namin Salvasyon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa patuloy na paghawak mo sa kanilang buhay. Kalakasan, Panginoon, sa mga nanay na ito, Lord, tunay po na mahal ng kanila pong respective na mga anak at ng mga families. Dakilang Diyos, inilalapit ko rin po sa iyo ang patuloy, ang biyaya mo para kay Daisy Felipe, Panginoon.
sa kanya pong braso. Dalangin ko po na maging maayos na po ang kanyang kalagayan. Panginoon, nilalapit ko rin po sa inyo ang kahilingan sa prayer ni Sister IJ para po sa kanyang kaibigan na si Girlie Antiporda at ang kanyang family, Panginoon. Lalo na po sa kanyang mother, Panginoon, na mayroon pong mga nararamdaman, dakilang Diyos, and how we pray, dear God. Hindi lamang po, Lord, yung magandang resulta ng kanila po mga test, kundi, Panginoon, kagalingan at kalakasan, Panginoon po, para sa kanila. Lord, strengthen their faith. I also pray, dear God, Lord, patuloy para po kay Sister Mel Miguel. Ganon din po, Panginoon, sa aming pong mahal na Ma'am Alma Sol Cadena, Lord, sa lugar po ng Paris. Lord, inilalapit po namin sa inyo ang kanila pong mga kalagayan at patuloy, Panginoon, bigyan ng kalusugan, dakilang Diyos ang bawat isa. Inilalapit ko rin, Panginoon, nawa po yung mga nagpapaswab test, nawa po ang kanilang mga resulta, Lord, ay maging negative. Hindi lamang, Panginoon, false, kundi tunay na negatibo sila sa anumang presensya ng COVID, Panginoon. And I pray, O God, Lord, give wisdom to the people. Give wisdom, Lord, to our government. Give wisdom to the Filipino nation. Give wisdom, Lord, sa aming pong mga doctors. Give wisdom, Lord, sa aming mga frontliners, O God. Lord, please help us. I pray also, dear God, Panginoon, na yung pong mga vaccines, Panginoon, na ina-administer po sa bawat isang nagpapavaccinate, O God, could truly, Lord, lead us to achieve yun pong herd immunity. Lord, please, dakilang Diyos, lumalapit po ako sa iyo, Panginoon. I am not a medical personnel, but I know, dear God, you are our Jehovah Rapha. Ikaw, Panginoon, ang amin pong dakilang physician, O God, our healer. Panginoon, ikaw po ang magbibigay sa amin ng kagalingan. Dalangin po namin, Panginoon, ang peace of mind sa bawat isa. Inilalapit namin sa iyo, dakilang Diyos, maging patuloy po ang Pastor Alex Celeste, Panginoon, nawa po ay gumanda na po at gumanda ang kanyang kalagayan. Naway makalabas na rin po siya sa hospital by your mercy and grace. Ang kalakasan mo, Panginoon, para po kay Ate Nene Mercalesha, nawa po ang kanyang appetite ay bumalik na, Panginoon. And ganun din, Panginoon, yung heart's desire ng aming kapatid na Sister Dean Monsale para sa kanyang mga loved ones, Lord, for their salvation and assurance of salvation, for their growth in their faith. And I pray, O God, na gamitin mo po si Sister Lina in a mighty way to share the gospel, Panginoon, to many others. And Lord, how I pray na pagpalain mo po ang kanyang heart's desire. Lord, ganun din po, dakilang Diyos, sina Brother Norvi at ang kanyang team sa lugar po ng Romblon. Ingatan mo po sila doon, and I pray, dear God, na hindi lamang po sila mabigyan ng pag-asa, kundi, Panginoon, ng blessed na pag-asa sapagkat nila pong maipahayag ang Ebanghelyo, Panginoon, sa maraming tao. Ganon din po, Lord, kina Preacher Anselmo Marin, Brother Ansel, gamitin mo po, Lord, maging yung mga gospel tracts na isinasama nila sa kanila pong mga businesses, O God, na kung saan, Panginoon, ito po'y marahil ay nababasa at tunay, Panginoon, na nasa puso, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu. Dakilang Diyos, inilalapit ko rin po sa iyo ang Sister Jen Millones para po sa kanyang examination for work. Lord, how I pray that you give her wisdom. I pray, Lord, that you give her the peace of mind. I pray, O God, that you give her strength, Panginoon, so that she would prosper, O God, in this endeavor. Ganon din po, Panginoon, ang Sister Meryl Arandia, Panginoon. I pray, O God, na nawa po, i-grant mo po ang kanyang heart's desire for a new job. Panginoon, nilalapit ko po sa iyo, Lord, maging ang Ma'am Merly Fajardo, dakilang Diyos, ang kanyang kalusugan, Panginoon, ganun din, ang Ninang Malu Pacheco, dakilang Diyos, I pray for her health, dakilang Diyos, nilalapit ko rin po, Panginoon, naman sa inyo, Lord, si Jerry Castillo, yung kanyang lapses at ang kanyang kalusugan, Panginoon, anak po ito ng Pastor Ariel Castillo, Panginoon, alalahanin mo rin po, dakilang Diyos, si Joshua Berganyo, Panginoon, na meron pong karamdaman, O loving Father, please, pagalingin mo po siya. Lord, ininalapit ko po sa iyo, kalakasan mo po, spiritual at physical, Lord, ang longing po also ni Tita Aji Armstrong, Panginoon, at pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila in the US of A. I pray, dear loving Father, for Nanay Deleng at Tatay Eddie, Panginoon, ang safety po nila at maging ang mother po ni Ate Jeng Orara, Panginoon, ang Nanay Tessie Tolentino, Panginoon. Lord, please, I pray, patuloy mo pong ingatan po sila. Ilukuban niyo, Lord, and I pray that you protect them, dear loving God, of your healing grace. Ganoon din, Panginoon, ang safety po ng nalalapit po, Panginoon, ng pag-uwi sa Pilipinas ng Ate Percy Zapata, O God. Please, Lord, arrange everything, Panginoon, so that everything would be well and fine. And I pray, O God, also that you will keep her healthy and strong and safe all throughout hanggang sa makarating po siya sa kanya pong mga loved ones dito po to join Kuya Frank and the rest of the brethren, Panginoon, the family.
Salamat din po kina Sister Leia doon po sa lugar ng US, O God. Patuloy mo rin po silang iingatan po doon, Panginoon. Lord, inilalapit ko rin po sa iyo ang examination ni Cherry Ben. Dalayan ko rin dakilang Diyos ang wisdom niyo po para po kay Brother Drew, para sa kanila pong orientation online, sa kanya pong study in medicine proper. Panginoon, ganun din po kay Dr. Nalito, kay Brother Nalito, Lord, that one day, O God, I know, dear Lord, according to your mercy and grace, we're gonna be having a new physician, O God, in the church. Panginoon, i-bless mo po dakilang Diyos, maging si Sister Cyril sa kanyang nalalapit pong board exam, maging si Sister Shalini dakilang Diyos sa kanyang nursing board exam, O God. Please bless them, O Father. Give them wisdom, Panginoon. Help them to prepare. And I pray that you grant them their heart's desire. Ganon din, Panginoon, ang provisional, ang inyong financial provision sa bawat family for the meeting of the needs, Lord, ng bawat family. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo. Give us godly stewardship, Panginoon, in every resources na binibigay mo po sa amin, Panginoon. Inilalapit ko po sa iyo patuloy ang kalakasan ng Kalaykay family, O God, maging ang Pascual family at ang clan, Panginoon. I pray that you bless, Lord, ang amin pong Bible study at ang amin pong fellowship sa Zoom tonight, O God. Ganon din po, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo si Mary Hyacinth Nato at ang kanyang husband. Healing, Panginoon, para po sa kanila po at recovery dakilang Diyos sa kanilang karamdaman. Panginoon, nilalapit ko rin po sa iyo ang Ma'am Elsa Bonso for wisdom, leading mo, Panginoon, sa kanya, good health at safety, Panginoon, araw-araw. Panginoon, nilalapit po namin sa iyo ang akin pong mga classmates, si Miss Clara Tapukar, Panginoon. Lord, please heal her sa kanyang karamdaman. Lord, touch her body, and I pray, dear God, touch her heart even more. Ganon din po, Panginoon Diyos, i-relieve mo po sa anumang pain. And I pray, dear loving Father, na tunay, Panginoon, manghawakan po sila sa iyo, Panginoong Jesus. Ganon din po ang aking classmate na si Arman, Panginoon, ang kanyang father. Lord, nawa po ay bigyan mo ng protection. Ipagkaloob mo rin, Panginoon, ang tamang gawain or work para po sa kanya, na meron din pong safety, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo ang complete recovery ngayon ng isa ko pa pang classmate, si Ma'am Maria Cristina Apostol, Panginoon, para po sa kanyang naging operation. And I pray, dear God, that she is gonna be towards healing, Panginoon, at nawa dakilang Diyos, i-grant mo po ang kanilang mga heart's desire to be one with their family, Panginoon, and to bless their hearts, O God, sa kanila pong mga prayer at sa kanila pong mga panalangin at kahilingan po sa iyo. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming bansa. Tinataas po namin sa iyo ang aming Pangulo, ang aming mga leaders, ang aming mga frontliners, ang bawat isa, Panginoon, na nag-administer po ng mga protocols. Lord, please give, Lord, the Filipino people the wisdom to have, Panginoon, yung pong aming mga minimum health protocols so that wag na pong magkaroon ng hawaan. Panginoon, turuan mo po ang aming mga kababayan. Panginoon, tulungan mo po kami maging yung mga community pantries, O God. Lord, dalangin ko po na wala pong magkaroon ng hawaan where there is also provision, Panginoon. Ang prayer ko po, dakilang Diyos, maging useful po ito at hindi naman po maging detriment, Panginoon, sa kalusugan ng iba. But I pray, dear loving God, that you bless the people, Panginoon. Bless the Philippines. Bless our Mayor Marcio Teodoro, Panginoon, sa kanyang leadership sa Marikina, Panginoon, at maging ang mga mayors po sa NCR, Panginoong Diyos, inilalapit po namin, Panginoon, sa iyo ang bawat isa, maging ang mga governors, ang mga congressmen, ang aming po mga local LGU, Panginoon, down to the barangay levels, O God, please bless them all. Panginoon, nilalapit ko po sa iyo mga kapatiran po ng MIBC, dear God, ang mga preachers, ganon din po mga workers, ganon din, Panginoon, ang aming pong mga families, O Lord, inilalapit po namin sa iyo. Mga loved ones namin, mga kapatiran, Panginoon, both here and even abroad, dakilang Diyos, ang bawat isa po ay naaabot mo, Panginoon. Lord, I pray that you strengthen them. Ingatan mo po, Lord, ang bawat isa po sa kanila. Pagpalain mo sila, dakilang Diyos. And how I pray, dear God, ito po yung opportunity na mas lalo kaming lumapit at lumapit at lumapit, Panginoon, sa iyo. Lord, dalangin ko rin po mga ministries po ng church. I pray, O God, that you bless, Lord, the ministry of MIBC, ang MIBC for Kids. Ganon din, Panginoon, ang aming pong mga fellowship through Zoom, ang mga mentoring Bible study, ang aming pong services, Lord, every Sunday morning, Sunday afternoon. Ganon din po, dakilang Diyos, ang aming pong Wednesday prayer meeting, Lord. Ito pong gawain ng of word and of prayer, O God. Lord, how I pray that you bless all the people listening this afternoon and bearing with us, Lord, joining together, Panginoon. We are intertwined in our hearts, our minds,
sa paglapit namin, Panginoon, sapagkat Ikaw lamang ang Diyos, Lord. If we could, that our country, Lord, ang sabi mo po, dakilang Diyos, if your people who are called by your name shall humble themselves and pray, turn from their wicked ways, Panginoon, and I pray, dear loving God, na kami po ay magpakumbaba sa iyo. Kami, Panginoon, ay lumapit po sa iyo. Kami po ay manalangin, Panginoon, sa iyo. Iwan namin ang mga maling kasalanan, Panginoon, upang lumapit at sumunod, Lord, sa kalooban mo, Panginoon Diyos. Then will you hear from heaven, and then will you heal our land. O loving Father, we pray, Lord, for the Indian people, Panginoon. We pray, Lord, for the country of India. There are a lot of people, Panginoon, dying, but I pray, O God, that they would not die without Christ. I pray, Lord, that they would come to hear of the gospel. I pray, Lord, for the India missionaries, Panginoon, to reach out to these people, reach out to as many families, O God, Lord, if by any means we could rescue some. Lord, please, we pray for the salvation of our fellow Filipinos. Panginoon, blessed is the nation whose Lord is our God, and whose God is our Lord. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak, maging sa mga gawain, Panginoon, na ibinibigay mo po sa mga churches. I pray for every pastor. I pray, Lord, for every preacher, every missionary, O God. Lord, inilalapit ko po sa inyong palagi ang aming pong Bishop Fernando de Vega. Ang kanyang pagmiministeryo, Lord, every day. Ang pagtuloy niyang panglilid, Panginoon, also sa MIBFC, O God, at sa marami pong mga churches, sa mga Bible studies both here and abroad. Lord, marami pong salamat. Thank you, Lord, also for every heart that could be touched by this ministry. Panginoon, kayo po ang siyang mag-bless, Panginoon, sa kanila because I do not have any power, Panginoon. But I thank you for the wonderful privilege. I thank you, Lord, for giving me also an opportunity to be used, Lord, for your glory. Panginoon, patuloy mo lang bigyan po ako, Lord, ng opportunity. Ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang maitaas. Lord, bless every heart tonight, not only listening, not only watching, but worshiping you and praising you and praying before you. In Christ's name I pray. Amen. Maraming salamat po. Once again, this is your servant in the Lord, Pastor Neil K. Kep of MIBC Marikina saying, have a blessed evening. Please stay safe. God bless you.